Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At heto, pag-usapan natin itong Blue Ribbon Committee nitong si Senator Ping Lacson. Naging inutil na. Naging inutil na kasi po, nagkomento po itong si Senator Marcoleta. Kasi po, ang nangyari dyan sa Senado, medyo parang iniiwasan nila ang katotohanan eh. 'Di ba? Ang layunin natin ng taong bayan, makita natin, maparusahan, mapanagot itong mga mastermind sa flood control. So ngayon, alam nyo naman na itong si Manong Chavit, okay, itong si Chavit Singson, marami po siyang mga nalalaman na patungkol po sa flood control anomaly, especially sa lugar nila. Ngayon, nakahanda na i-invite itong si Chavit Singson dyan sa Senado. Okay, nakahanda na ha, pero parang biglang binawi. Parang hindi na matutuloy. Parang natatakot sila dito kay Chavit Singson. Kasi siguro alam nila na kapag nandoon na si Chavit Singson sa Senado, masisira na naman sila. Kasi hindi, si Chavit Singson has all the evidence na maipakita niya sa taong bayan at sa mga senador na ganito po kalawak ang korupsyong nangyari. Baka mapunta sa amo nila yan. Yan ang ikinatakot nila. Kaya itong si Senador Marcoleta, ipapaliwanag niya ngayon sa atin. Okay? Bakit nagkaganyan si Ping Lacson? Mamaya, i-play ko yung video na yan at tayo po ay magre-react rin. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan dito sa vlog na ito. Handa na ba ang ahensya ng gobyerno, ang mga gabinete ni BBM, handa na ba sila para ibigay ang kapangyarihan ni Vice President Inday Sara Duterte? Kung sakasakaling si Bongbong Marcos is not fit already to be the president. Yan ang tanong. Kasi po, nag-komento na po itong si Attorney Hinlo. Ito yung mga kasamahan ni Tatay Digong sa kanyang party list sa PDP Laban. Which is, patungkol po dito na usap-usapan na kasi na si BP Sara posibleng mapaaga ang kanyang pagiging presidente. Kasi nga, ang kalusugan po ng presidente natin ngayon ay hindi po natin ma-predict kung siya pa ba ay makapagpatuloy. So ngayon, ano pa ang mangyari? Handa ba? Mamaya, i-play ko ito kasi maganda po itong usapan na ito because meron po itong kaugnayan sa usaping politika. Okay? Pero bago ang lahat, i-like muna natin, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyari ngayon sa Pilipinas. At sa mga first time dito nanood sa aking vlog, subscribe na kayo. Okay? Libre lang yan para updated kayo lagi. Ito, panoorin natin at magre-react tayo dito kay Senator Marcoleta dito sa nangyari sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Okay, play. Sen, ito ina-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Gov Chavit. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice.
Okay. Mahirap. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Yeah, Hindi ko opo. alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. Oo, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. Kung maalala po natin, si Manong Chavit Singson, hinanap niya yung vlogger na si Jesus Duque ba yun? Jesus, Alam niyo ba ano man nangyari? Lagi na silang magkasama ngayon. Kasi yung vlogger na yun na si Jesus Duque, umiikot yun. Yung mga binibidyohan niya, binavlog niya yung mga ghost projects at yung mga hindi natapos na mga proyekto. Yung mga kinurakot na mga proyekto. Marami silang ebidensya. Kaya takot sila dito eh. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. At pagkatapos Yan po ang hinihintay ng taong bayan. Yang si Tambaluslos na yan. nga ako itong 18 ex-soldiers. Isa pa yan, yung 18 ex-Marines. Dapat rin maimbitahan yan para matapos-tapos na yung issue na yan. Kung ito mga 18 ex-Marines na ito ay kung nagsasabi ba ito ng totoo at totoo ba silang empleyado at mga escorts at mga bodyguards ba ito ni Zaldico? Meron silang mga ebidensya na dapat nating ipakita sa taong bayan at ang taong bayan ang humusga kung ito ba'y totoo o hindi. Di ba? Opo. Na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Aha, okay. Yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gov Chavit. Okay po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit. Gov Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung yung unang unang sulat. imbitasyon. Yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gov Singson, Opo. parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7, papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang Kanya affidavit. Oo.
Okay. Ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating itong ating hearing, sabi niya, at sometime parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa 'yun Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, it is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, baka para malaki gastusin Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba Kami ho. nakadalawang beses. Yan ang problema, 'di ba? Kung yung irarason yung crisis sa energy na 'yan. Kasi parang iniiwasan ninyo ang katotohanan diyan. Ginagawa nyo lang yung rason sa crisis, 'di ba? Kami sa Protect Baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Meron pa rin. Opo. Oh, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oho. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung 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 affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7 ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, oho. April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong yung pala nakalakip doon. katotohanan doon. Oh, yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Oh, apat pa lang daw po pumipirma sin. Kailangan daw siyam Teka muna, Parang laki nalaman halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Ayan. Ang isa pang Sablay na naman sila dito, sa totoo lang. narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma. Tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report Oho. yung nagawa namin at least,
kabisado ko hanggang sa Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang Bagay, o nga pala. di ba? O ngayon, diniper niya uli. Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, abay, hearing. mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Abay, Kasi kumakalat na yan sa social media. April 14. Malaking mga hearings dyan. Patungkol po dito sa mga nakawan na mga corrupt na mga officials na ito at yung mga involved dito. Yan sana malalaman na ang dami nang in-invite eh. Tapos ngayon parang hindi na naman matutuloy. Kapal ng mga mukha ninyo. handa na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chabit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung kung ang isang sinabi ng isang tao ay pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Sa 3 dahilan na yan, obvious na itong si Ping Lacson. Sa totoo lang. May pinagtakpan. Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan na Gaanong di ba? tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Yun lang ang reason niya. Gusto namin malaman yung mga bilyon-bilyon na ninakaw na pera at maisauli yun. Tapos, wag na nating ituloy itong hearing nito para makatipid tayo sa crisis. What? Reason? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama eh. Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang Na alas 5 makapag-submit hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin... Di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi. Nako, magagalit si Gob Chabit niya. So, yun po ang katotohanan patungkol dyan. Sobrang halata na eh. Di ba? Sobrang halata na talaga. Sabi ko, tama talaga yung analysis ko lagi dito sa vlog ko sa Donmar TV. Lagi ko yung pinaulit-ulit na ini-explain sa inyo na hanggat si BBM ang presidente ng Pilipinas, hindi talaga yan masosolve kung sino ang mastermind ng flood control anomaly. Sino ang mga magnanakaw. Bulat-lat na sa mata ng taong bayan kung sino ang nagnakaw ng pera ng bayan. Bulat-lat na, alam na ng taong bayan. Pero hindi pa rin kaya ng gobyernong ito na mapanagot. Why? Kasi sila rin yun eh. Sila rin. Kaya nga sabi ko yung nagtayo ng ICIC BBM, sabi ko useless yan. Alam nga naman, imbestigahan mo yung sarili mo. Example ko, meron po akong example sa inyo. Ikaw, merong nawawalang pera sa bahay ninyo. Na alam mo, ikaw yung dahilan bakit nawala yung pera. Tapos paimbestigahan mo, sinong yung pera dito, ninakaw ito. Alam mong ikaw ang nagnakaw ng pera. Masosolve ba? Hindi. Kasi ikaw rin yun eh. Parang naglulukuhan talaga tayo dito sa mga
pautot nila. Alam niyo kung sino ang kawawa dito? Taong bayan. Taong bayan lang ang pinagluloko ng gobyernong ito sa totoo lang. Ito, panoorin rin natin ha. Kasi gustong-gusto na ng taong bayan na mapalitan itong presidente na bangag at mapalitan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, handa na ba ang mga gabinete niyan? Ito, panoorin natin itong balita na ito. Lahat ng nanonood ng inyong programa. Opo, Attorney, gaano kalaking tulong ito sa panig po ng pangalawang Pangulo na nadagdagan po yung kumukwestiyon sa naging hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment laban sa kanya? Nung panahon na inifile ni Atty. Torion, kasama ako, at ni na Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc et al., no? At subsequently, nag-file rin si VP Sara directly as a respondent, no, sa impeachment complaint, ay hindi pa na-include yung subpoena issues, no? Binabalita pa lang noon. So, with this development na talagang yung House porsige na mag-utos sa subpoena laban sa mga opisina at personalities, ay mabuti na merong intervenors na including it as an issue to the previous challenge na final namin, no, at ni na VP Sara, no. So it depends now on the court if it will allow the intervention, because with or without these intervenors, meron namang valid issues at questions of law and facts na in-include sa aming mga petition at yung kay VP Sara. And that is the main one is the issue of a mini trial or yung pagsusuri ng mga complaints at pagdadagdag ng mga issue sa complaints na yan yung gustong gawin ng House Committee on Justice ng House of Representatives. So, with the intervenors, meron silang inattach base sa inyong report na kini-question nila yung mga subpoenas. That's an additional issue that could be discussed by the Supreme Court. Opo. Dito po sa naging desisyon or hakbang ngayon ng Korte Suprema na kinonsolidate yung mga petition po ninyo, no? At saka yung kay Vice President Sara Duterte. Wala pong inilabas na TRO. Ang interpretasyon nung sa kabila kumbaga parang may paunang pagkapanalo sila dito dahil hindi naglabas po ng TRO. Ano po yung mga proseso po pag mga ganyan, sir? Ibig sabihin ba malabo na magka-TRO or maaring parte lang yan ng proseso po kasi pinagpapaliwanag din sila kaugnay sa mga petisyon? Well, Agmar, no, I beg to disagree sa pinapalabas na propaganda ng House, no, yung certain personality ng House na sinasabi nila na dahil hindi nakakuha ng TRO, mananalo na sila o matatalo na yung petitioners. One thing for certain is that pinakasagot sila. So, ibig sabihin, hindi immediately dinismiss yung petition na final ni Atty. Torion et al. At ni VP Sara. Bagkos, gusto malaman ng Korte Suprema ano yung sagot ng House of Representatives, especially yung House Committee on Justice. Now, you must remember na yung naunang petition na final rin ni Atty. Torion at ni VP Sara separately laban sa unang impeachment complaint na final, no, na final against the Vice President, wala ring TRO at injunction. In fact, they continued with the proceeding at dumating pa nga sa Senado, no, na pinahod lang ng Senado. So,
ultimately, even without the TRO and injunction, ultimately, the Supreme Court decided against the House of Representatives. At sinabing ipatigil, no, yung proceeding kasi it went against the Constitution and they have to wait for another year, no. So history on this particular issue of impeachment kay VP Sara tells us that even without a TRO or an injunction, which is part of the prayer of the petition, the Supreme Court could entertain the issues presently submitted, and the Supreme Court pwede magdesisyon either way. Either i-affirm yung challenge ng petition, or it is also possible na sasabihin nila na i-deny ang petition. So yung pinakatamang sagot sa circumstances is that we have to wait for the Supreme Court to study both the petition and the explanation of the House of Representatives in response to the petition filed by Attorney Torion et al. And VP Sara para magbigay ng kanyang desisyon. Kasi panibago, round 2 ito nung laban sa ginagawang proseso ng House of Representatives laban kay VP Sara. Opo. Dito po sa nagiging ano nila, kumbaga parang rason na sinusunod lang nila yung rules nila, no? Impeachment rules of procedure po nila dyan sa Kamara. Saan po magbabase po ito, sir? Alam natin may kapangyarihan sila, pero still dapat pa rin na nakasandal ito sa ating existing na mga batas at konstitusyon. Tama po ba? Ang pinakamataas na batas ay ang konstitusyon. So, although may rule-making power ang House, kasi nakabase rin sila sa Constitution, yung kanilang kapangyarihan, na nagsasabi, the House has the exclusive power to initiate impeachment. Under ito sa Article 11, Section 3, dapat yung kanilang ginawang House rules and subsequent actions must all comply with the Constitution. So, yung nakikita natin na mga arguments in social media na nagsasabi na in order ng Supreme Court na bigyan ng due process yung respondent o si VP Sara, yan yung hiningi raw ni VP Sara. Bakit ngayon gusto na nilang bigyan ng due process at pinapasagot at magkakaroon sila ng mini trial, bakit raw kinokontra na naman ni VP Sara at ng mga abogado na katulad ni Attorney Torion, Attorney Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Ginny Bondok, no? So, yung sagot dyan is this. Yung tinatawag nating due process na question dati na hindi na nasabi ng Korte Suprema, hindi nang nabigyan ng pagkakataon si VP Sara ng due process, dahil nagdesisyon based on a 1/3 vote kaagad ang House of Representatives, nagbotohan sila kaagad. At may challenge pa nga doon na ba yan? Na may ng records, nabigyan nyo ba ng kopya si VP Sara bago nyo to inakyat sa Senado? Binigyan nyo ba ng pagkakataon na sagutin ni VP Sara yung inakyat nyo na impeachment complaint sa Senado? Challenge at sa Korte Suprema, bago nyo iakyat sa Senado, bigyan nyo ng due process. So what does it mean na bigyan ng due process? Bigyan ng pagkakataon na sagutin ni VP Sara, ma-inform siya ano yung complaint sa kanya. Now, isa yan sa ground na bakit nanalo si VP Sara. No? Sa ngayon, binigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin. No? Yung House, kasi merong
impeachment complaint initiated by private individuals. For example, this was elevated, no, to the Committee on Justice of the House of Representatives. At yung Committee on Justice, pinasagot si VP Sara. Sinagot niya naman. Ito yung sagot ko. Dapat it ends there. Due process has been accomplished kasi sinagot na ni VP Sara. And VP Sara also has the option to make a general answer and not to proceed with particular answers because karapatan ng isang respondent na i-waive ang kanyang diretsyo na harapin yung inaakusa sa kanya at this stage na preliminary stage, no, prior to a trial. So, i-determine lang ng House of Representatives kung substantial in form and substance yung complaint at kung Actually, malinaw itong paliwanag ni Attorney J.V. Hinlo, ha. Malinaw, ha. Technical, ha. bigyan ng pagkakataon si VP Sara na sumagot at sa tingin nila substantial may compliance of substance. Trabaho ng House of Representatives is to endorse it to the Senate for trial. Kung sa tingin nila merong compliance on the issue of substance, yung complaint, walang karapatan ang House to conduct a mini trial. Correct. Because even if isa kasi yan sa sablay nila na galaw ng House Committee on Justice it is called mini, na sasabihin nila magsasabina sila, magtatanong sila, at hindi maka-cross-examine yung respondent at gusto nila baka makahanap sila ng bagong mga ebidensya. Correct. The Constitution provides that the Senate has the sole power to try and decide the Correct. case. Kaya nga, sabi ko, hindi talaga mahihiya itong, House of Representatives, itong House Committee on Justice, hindi sila nahihiya na booking sila sa taong bayan sa kalokohan nila dyan. Alam ng taong bayan na yung impeachment proceedings nila na gusto nilang papuntahin si VP Sara dyan sa hearing nila, alam ng taong bayan na pahiyain nyo lang si VP Sara. Fishing expedition. Maghahanap kayo ng ebidensya. Kalukuhan. So, nakalagay to try and decide the case. So, even if you call it a mini trial or iiba mong pangalan, pero actually, gumagawa ka na ng trial, you are now violating the Philippine Constitution. Correct. Exactly. Yung requirement of due process was already complied when pinasagot mo si VP Sara at depende na yan kay VP Sara kung sasagutin niya o hindi. Now, it is our position sa kami na petitioner na nag-challenge sa ginagawa ng House na you cannot go outside or beyond the complaints filed by the private individuals. Now, kung gusto nyo na mag-file o mag-imbestiga ng panibagong complaint, mag-antay kayo ng isa pang taon ulit. Kasi nauna na i-file yung complaint at nag-declare na kayo nga may compliance sa substance and form. So, hindi nyo masabi na, oops, kulang ito, gusto naming dagdagan. You have to wait for another year before you can do that because you can only file one impeachment complaint per year. At nakapasok na itong mga na-file. No? So, I think it's number 3 and 4 complaint for the second batch. So, yung idea naman ng mga sabina na yan, only a court can challenge the Data Privacy Act. Only a court can challenge the bank secrecy law. Only a court
can challenge the Foreign Currency Deposit Act without the court, without a court issuing a subpoena. Walang karapatan ang piskalya na siyang ginaganap na function ng House. Only the Senate can do that. Because it's the Senate, according to the Constitution, is the sole power na makatry and decide the case. So, the actions of the House, especially the House Committee on Justice, issuing subpoenas, to my mind, and to the mind also of Attorney Torion, unconstitutional yan. Opo. Dahil it's a function outside the authority given by the Constitution to the House. Opo, Attorney, huling topic lang po bago kita pakawalan. Dito naman po sa issue po ng kalusugan ng Presidente. Nitong mga nakalipas na mga araw kasi, marami pong mga naging laman ng social media na kesyo masama daw yung kalusugan ng Pangulo, may isinugod daw sa pagamutan, hanggang sa nagpakita din ang Pangulo, tapos may mga pagbabanta na pakakasuhan, yung mga nagpapakalat ng mga information. Una po, ano po bang nakasaad sa ating konstitusyon? At kung magkakaroon po ng ganitong agam-agam ang taong bayan, ano po yung dapat na maging solusyon? Sapat na ba na mismong sasabihin na malusog ako, or dapat may katibayan talaga na legit, lalo na medical records, at hindi yung kaso, reklamo agad ang isusolusyon po. Hindi nagbigay ng kaliwanagan sa ating mga kababayan na may agam-aga po patungkol sa kalusugan ng leader ng bansa. Well, I will answer it sa dalawang parte. Yung isa legal, yung pangalawa political. Okay. Sa legal, under Article 7, Section 11, no, pag mayroong presidential incapacity, let's say, nagkasakit siya at na-coma siya, o hindi na siya makasalita, o na-stroke siya, nandyan lang siya sa hospital, hindi siya makatrabaho bilang presidente, may option ang presidente. One is, yung first option niya is to voluntarily declare himself na incapacitated. I-inform niya ang Senate President, i-inform niya ang Speaker of the House at sabihin niya na may sakit ako ngayon, hindi ako pwedeng gumanak, no, ng aking tungkulin, at because of that, ibibigay yung trabaho sa Vice President. Yung second naman na option. Ang problema ko dyan, hindi nila yan ibabalita na meron pong seryosong sakit ang Pangulo. Kasi ayaw nilang mapalitan sila kay BP Sara eh. Ayaw talaga yan. Na hindi naman mag-decide ang Presidente because ang kanyang kabinete by a majority vote ng cabinet members, no, magde-declare sila na incapacitated ang presidente at isasubmit rin nila ang kanilang report sa Senate President and the House Speaker. So, let's say, it usually happens kung nakakoma yung presidente. Kung comatose yung presidente, edi hindi siya makasalita. So, it will be his cabinet that will declare it. Now, may mga agam-agam, what if, no, itago nila yung totoong kalusugan ng presidente, yung katayuan ng kanyang kalusugan, nakakoma siya, for example, at takot sila na mahawakan ng Vice Presidente ang kapangyarihan ng Office of the President. Ano dapat yung gagawin? Well, base sa konstitusyon, dapat maging honest ang kabinete. They will have to find out, no, kung ano talaga yung nangyari sa presidente. It can be done through a congressional hearing.
i-demand ang presensya ng kabinete at mag-imbestiga ang either Senado at House. Kasi sila yung dapat ma-inform kung ano yung katayuan ng kalusugan ng presidente. So we can subpoena, no? The House or the Senate can subpoena the cabinet members or even the doctor of the president sa katayuan niya. But if president naman, hindi naman siya na-coma, ayaw nilang ibigay sa pangalawang pangulo ang kapangyarihan, nakakasalita pa naman siya, nakakasulat, it is his prerogative. Pwede niyang sabihin na kahit sa hospital, gusto niyang i-exercise ang kanyang kapangyarihan ng bilang president. Unless he is overruled by his own cabinet. But tayo, no? Reality-wise, do you think voluntarily ibigay ng kabinete ang kapangyarihan sa pangalawang pangulo? Siyempre hindi. So, on theory, iba sa reality. Actually, malabo yan. Sa asal ng administrasyon ngayon, wala. They are hungry for power. Kaya kahit may sakit yan si BBM, hindi talaga yan papayag na si VP Sara ang papalit sa kanya. Yan ang katotohanan. Let's face the reality. Kaya siguro matatapos ni BBM ang kanyang pagiging presidente kasi hindi yan bibitiw eh. Iba talaga ang mga ugali ng mga Duterte. Especially si Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong noon, mas gusto ko pang mag-resign. Sabi niya. Walang pakialam si Duterte kung sa tingin niya, ayaw na ng taong bayan sa kanya. Well, I will give it to the Vice President. Kung sa tingin niyo si Leni Robredo ang mas magaling pa sa akin, sige, hala. Pero the fact remains that ayaw rin ng taong bayan eh. Kasi si Duterte hindi po niya ginamit ang kanyang pagiging presidente para sa kanyang political interest, para sa kanyang pansariling interest, hindi. Sa kanya, sabi niya, tunay na serbisyo ang gagawin ko. Well, pero kung ayaw niyo na ang aking serbisyo, well, madali akong kausap. Yan ang sabi ni Duterte. Sabi niya, ang parang sa Bisaya pa, kapoy kayo ng pagiging presidente. Di ba? Nakaka-stress ang pagiging presidente. Bakit ko naman ipagpilitan yung sarili ko kung ayaw na ng tao, di ba? Pero itong presidente ngayon, si BBM, wala yan. May sariling yan. Basta mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi yan. Okay? So, ayan, guys, mag-comment, mag-react po kayo sa issue natin na tinalakay natin. Babasahin natin yung mga comments ninyo, sa comment section. Like and share the video sa mga nanonood para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito, nakabisita sa ating YouTube channel, Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, no? At ma-notify kayo, ma-update kayo sa mga breaking news sa Donmar TV. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat sa mga OFWs. Okay? At God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!